Pare, ba't hindi mo nalang bahayaan yung bata dun sa kinikilala niyang ama? Respetuhin mo na lang yung gusto ni Beth. Sa ngayon, gusto ko lang talaga makita si Precious. Gusto ko lang makapiling ang anak ko. Hindi mo naman sinabi sa akin na nagbalik na pala si Jomar? Paano kung sinabi ng hayop na yun kay Precious yung totoo? Hindi mangyayari yun. Hindi ko hayaan. Hindi mangyayari. Napuntahan na nga niyang anak natin. Ano ba? Natatakot ako. Paano kung hindi na tayo tigilan? Alin sa mga sinabi ko hindi mo naintindihan? Gusto ko lang makilala anak ko. Hindi mo siya anak. At kahit kailan hindi ka magiging ama sa kanya. Kulang pa ba yung sakit na binigay mo sa akin noon? Kaya pinapahirapan mo yung pamilya ko ngayon? Gusto ko lang maging parte ng buhay ng anak ko. Hindi mangyayari yun dahil hindi ako papayag. Dahil anak ko si Precious, may karapatan ako makilala siya. Wala kang karapatan sa kanya. Sinuko mo na yun ng araw na iniwan mo kami. Oras na malaman ko na nilipitan mo yung anak ko, mananagot ka sa akin. Mother, kailangan ko talaga magkapera. Para naman makaalis na kami kina Atenet. Para masama ko na si Precious papuntang Maynila. Mareshki. Pinabibigay ni Salvador. Kung pwede sana, huwag muna natin sabihin kay Beth. Yukon, ako kaloka. Diba? It's so exciting! Susimpeg natin. Ay, po siya! Ayun po siya! Mami! Mami! Baka hindi na po siya gumising! Mami! So you got the venue, the guest list, the entourage, the gowns, everything's okay, right? Even the cake. Yes, ma'am. But can I see these? You know what? I'm just gonna send them a copy of the invitation that I like because these don't work for me. Did you call the printing company that I told you about? Yes, ma'am. They said, padala lang natin yung design na gusto nyo and sila na ang bahala. Okay. All right. All right. So far, that's all I need. I'll call you later if I need your I'll go ahead, assistance. ma'am. Sorry. Thank you. See you. Han? Like that? Yeah. Pero, kailangan ba, to the smallest detail, ikaw pa rin mag-aayos? Honey, this is our wedding. This is our special day. I micromanage everything. What more our wedding? Sige. Right? Well, you're the boss, so... So, can I treat my hardworking wife-to-be to lunch? Well, you know, that's a good idea, but I can't. You can't? I can't. Bakit naman? You have another date? Yeah. Yeah, right. I do, with my OB. Your OB? But why? Is everything okay? Yeah, everything's fine. It's just, you know, I want to prepare. I want to know my options because once we get married, I plan to stop taking the pill. Okay, I know what that means. Sige, ganito na lang. We're not gonna have lunch. Sama na lang kita sa OB. Are you sure? Yeah. It's boring. You just go out with your friends na lang. Well, how would I be bored? Eh, kasama kita doon. Sasamahan na kita. Teenager. Sasamahan na kita, okay? Okay, sige. And then, you can have dinner after if not. Okay, sounds good. 90/60 po. Okay. Wala ka namang injury mula sa pagkabagsak mo. I'll check your x-ray, pati na rin yung CT scan. Once the results come out, alam mo kasiguro tayo, okay? Salamat po, Doc. So, check ko na lang muna. Ngayon ko na muna kayo. Kamusta po ang pakiramdam nyo? Nahihilo pa po ba kayo? Hindi na. Salamat, ha. May utang na loob na naman ako sa'yo. Naku, wala po yun. Trabaho namin bilang nurse ang alagaan ng pasyente namin. Sana makabawi ako sa'yo. May anak ka na rin, di ba? At naikwento kasi sa akin ni Peter. Opo, Precious po ang pangalan niya. Nasa probinsya siya kasama ng tatay niya. Lingguhan ka lang kung umuwi. Opo. Ang hirap, ano? Pero maswerte ka kasi meron kang asawa na tumata yung nanay at tatay ng anak ninyo. Madalang na lang ang ganyan ngayon. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa Diyos na binigay niya ang asawa ko sa akin. Magpahinga na po kayo. Salamat ulit.
Ay. Oh, this is it, Marieski. Ay! Hola! Yes, I'm back. And with a vengeance. Ano ka ba? Bakit? Maganda. Hindi ko carry ito. Parang mga 20 years na nilang ginagawa ito. Ha? Mga mukha bang Marines? Naku, kaya mo yan, Marieski. Huwag kang kabugin. Alam mo, hindi mo pa kasi alam ang wonders ng makeup. Kapag naayusan na kita, naku, syolbog na lahat yan, Marieski. I'm telling you. Ako, mother, titignan mo naman yung mga mata nila. Parang may mga powers na. Parang hindi ko talaga kaya to. Kaya mo yan, Marieski. Basta just trust me on this one. Cross my heart, and we hope that they all die. Kamusta ka na? Okay naman po. Naku, parang kailan lang. Tatay mo ang kasabayan. Mami ko. Ayun, anak na. Tingnan mo nga naman, oh. Elegant yan. Parang hindi ko carry to. Ayoko na sumali. Naku, Marieski. Wala nang atrasan ite. Andito na tayo sa first stage. Basta, Marieski, pabayaan mo ko dito. Akong bahala sa'yo. Ang isipin mo na lang ay malaki yung premyo. At isipin mo na lang yung mag-ina mo. Di ba? Okay? Magaling sa tigmaan. Naku. Tita? Celine, iho. Hello. This is JM, my fiancé. Nice to meet you finally. Yeah. Hi, Jem. Nice to meet you too. Oo nga, nabanggit sa akin ng daddy mo na ikakasal ka na daw. I hope invited ako sa wedding niyo, ha? Of course. Sige kayo, kapag hindi, magtatampo ko. Hindi, ikaw pa ba mawawala? Ikaw naman. Sabi mo yan, ha, Celine? And I'll wait for my invitation. Yes. Sige, Iha, maupo ka muna. Okay. So, what you want to consult about? Yun nga, tita, kasi diba, you know naman my medical history, and I just want to know kasi my options. I was thinking kasi what's gonna happen, kasi diba, I have irregular periods, and you gave me pills so that maging regular. Eh, I want to stop sana after. Okay, so you want to stop taking pills once you get married, ganun ba? Yes. Yes. Okay. No, because tita, we're planning to have a baby right after you get married. So there. Well, actually, there are fertility pills that I can give you apart from contraceptives. But before that, Iha will have to take some tests, ha? Kasi gusto ko makita ang kondisyon ng ovary mo and for me to be sure na tama ang gamot na ibibigay ko sa'yo. Okay, no problem. Just wait a minute at ipaparedy ko yung room nyo, ha? Sandali lang. Sige. Liza, iparedy mo yung room, ha? Hello? Sige, thank you. Bye-bye. Oh, sige. Han, si Chris tumawag. I forgot the laptop sa kotse, so hindi niya maasikaso yung kailangan niya gawin. Okay. So I gotta go. Sige, go. Doc, nice to meet you again. Hi, take care. Yes, we're gonna do something lang. I'll see you. Okay. Alright. Bye-bye. Take care. Okay, so, ayan, yung test is gonna take a long time. No, No, it will not take that long. Don't worry. Naku, Marieski, I'm sure. Wagi na agad ang beauty mo. Alam mo, pag-iisipan ko na lang kung sino ang pwede nating gawing peg para sa'yo. Kung si Lady Gaga ba, si Katy Perry, o si Rihanna kaya? Mother, natatakot ako. Pero hindi ko alam. Sa bagay, parang marami naman mga Chris Brown dito. Oo nga, mga future action stars. Pero kidding aside, alam mo kasi yung mga binanggit kong mga kababaihan, nako, mga patron yan, Marieski, ng kabaklaan. Kaya I'm sure maraming makaka-relate sa'yo at may inspire.
Oh, Ikaw bahala. Ay, naku. Eh, mas expert ka Oh, naman. sige. Leave it all to me. Sige. Pagkatapos, pag-iisipan natin kung sino ang magandang peg. Total, malayo pa naman ang pageant. O siya. Halika na. Gora bells na. O, sabit na. Naku, dali. Father like mother. Oo. Ayan, ha? O, alagaan nyo ang kandidata ko, ha? Mistisa, makinis, di ba? Fresh na fresh. Sandali lang, Mother. Diyan ka muna. Sige. Oh. Hello, Beth. Hello, Carding? Magkasama na ba kayo ni Precious? Hindi pa nga eh. Pero papunta na ako sa eskwelahan. Mga ganitong oras, nandun pa naman siya sa classroom. Pupuntahan ko naman siya ngayon. Akala ko nasa eskwelahan na kayo. Nasa bakery ka ba? Ay, oo, dito naman ako. Huwag ka mag-alala, susunduin ko na siya sa eskwelahan. Kung nandyan lang sana ako, di sana pwede tayo magsalitan. Wala pa rin kasi ako nakukuha ang abogado para sa protection order eh. Ano ka ba? Carry ko pa naman. Huwag ka na mag-alala. Kaya-kaya ko na maalagaan ang anak natin. Carding, tatawagan kita ulit ah. O sige. O, bye-bye. Beth, sandali. Beth, mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Malinaw na yung gusto ko. Wag na wag mo na ulit lalapitan ang anak ko. Ako? Ako na tunay na ama ni Precious. Ayaw mo palapitin sa sarili kong anak. Pero si Carding... Si Carding ano? Para sabihin ko sa'yo, si Carding ang umako ng lahat ng responsibilidad na dapat para sa'yo. Beth, kung naghintay ka lang, hindi mo kaya na magtiis kay Carding. What's going on here? What's happening? Ano, wala talagang magsasalita. Nobody's gonna answer me. Why'd you slap my fiancé? Celine. Ex-girlfriend ko si Beth. At may anak kami. Uulitin ko, wala na tayong dapat pag-usapan. Mukhang kayo ang dapat kailangan mag-usap. You have a kid? You didn't even want to tell me? When were you planning to tell me? When? Grabe! Kaingin! Gwapo talaga ng boyfriend nun ni Miss Celine. Kung boyfriend ko yun, ako na magyayaya na magpakasal. Ay nako, sigurado naman no, hindi naman lugi dun si Ma'am Celine, no? Ay, tingnan mo nga, mayaman, maganda si Ma'am Celine. Ay, sila na kahit nga hindi na magtrabaho yung mga yun, no, mabubuhay sila sigurado. Ay naku, sila na talaga ang pinagpala. Ay, ito din si Lord, minsan ang daya eh. Siguro kung magkaanak sila, ang swerte ng anak nila, no? Ay, naku, sinabi mo pa. Uy, Ben! Ben! Nakita mo ba si Ma'am Celine tsaka yung tsuwa niyang gwapo? Ano, kinausap ka ba nila? Kwento naman dyan. Sila nakita. Ay, sayang naman. Nung isang araw ka pa hinahanap nung mga nun. Ano? Ganito na lang, kunwari, mag-rounds tayo, di ba? Tapos, para makasalubong. Uy, salam! Good idea, good idea. Tara, lagi! Teka lang, sorry. Pero meron akong kailangang ayusin. Pasensya na. Ano ba nangyayari sa'yo, Ben? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Sigurado ka?
Celine. Buntis na si Beth nung pumunta ako ng Amerika. Ay, binatuwag ako niyo. Natakot ako sa responsibilidad. I mean, Celine, we were both young. Hindi ko alam kung paano sila susuportahan. I mean, we were still in college. Parehas kami umaasa sa mga magulang namin. Kaya sinabi na namin sumunod na ako sa Amerika, wala akong nagawa. Pero after a year, na-realize ko mali yung ginawa ko sa kanya. I tried to come back, pero Celine, may asawa na si Beth. Do you love her? Celine, of course not. Okay? Mahal kita, Celine. Kung ano man nangyari sa amin ni Beth noon, tapos na yun. Gusto ko lang talaga makilala ang anak ko. So, I don't understand, hon. Because if you're saying things like this, no. If it's not a problem, then why'd you keep it from me? Alam mo yun, mangyayari din naman na malalaman ko, but why'd you have to keep it from me? Because you have to explain, because I can't understand. I know, I should have told you, okay? I'm sorry. Honestly, hindi ko lang talaga alam kung paano sasabihin sa'yo. And truth be told, Han, wala talaga akong plano hanapin pa siya. Kasi alam ko may asawa na si Beth, may pamilya na siya. Pero, hindi sinasadyang nakita kami. I mean, Han, you have to understand, siguro ito na yung chance ko para makorek yung mistakes ko. Para makabawi sa anak ko. Please. Trying. Look, I'm not narrow-minded. You of all people should know that, honey. I know. But why'd you keep it from me for so long? There's one thing that I hate, and I hate that when people do this to me. Like, of all people, why you? Why'd you have to, like, fool me like that? Han, I'm sorry. I don't know. I don't know what to do with you. Sorry. Sorry, huwag ka na mag-alala. Okay? Sorry. Precious! Saan ka? Ay, naku! Kamusta? Daddy, nakapepe po ako. Oo nga, ang galing-galing naman ng baby Precious ko. Alam mo, nagmana ka talaga sa nanay mo. At dahil dyan, kasabihan ko ang nanay mo, bigyan ka ng reward dahil very good ka. Hmm? Yeah! Ay, saya-saya naman ng baby ko. Pero, ganyan ba? Pag masaya, nakaka-perfect? Hindi? Eh, bakit masayang-masaya ka? Kasi po Thursday na. Ibig sabihin, ilang tulog na lang, Saturday na. Diba po sabi niyo, tayo naman po ang dadalo kay nanay sa Maynila? Oh, nakalimutan ko. Buti pinaalala mo naman sa akin, baby. Saka diba po sabi mo, pupunta po tayo sa aquarium na malaki, yung maraming mga fish, tsaka pupunta po tayo sa mall. Diba po, Dading? Makakalimutan ko ba ang mga pangako ko sa nag-iisa kong prinsesa? Okay, paano? Okay ka na. Ako na magdadala nito. Kaloka ka at bigat-bigat naman ng bag mo. Mamaya, parang katatangkad niya. Halika na. Dading, tama po ba? Ay, ang galing naman. Ang galing talaga ng baby Precious ko. Oo, tama lahat. Isa na lang pong subject, tapos wala na. Very good. Ito ni nanay mo, tumatawag na.
Ano oras ka matatapos sa duty mo? Kailan ka ma-out? Kasi maaga kami luluwas sa Sabado ni Precious. Mahirap na para naman mas mahaba-haba ang mga oras na pagsasama natin, di ba? Karding, baka pwede sa susunod na lang kayo lumawas. Ako na lang ulit ang uuwi dyan. Hala. Bakit naman? Excited na excited pa naman tong anak mo. Naisip ko lang kasi na mas mag-e-enjoy sa Precious kung mas malaki yung budget natin. Alam mo yun, mapakain natin siya, maibili ng gusto niya. Kilala kita. Hindi mo basta-basta pipiguin ang anak mo kung hindi mabigat ang dahilan. Sabihin mo sa akin, magsabi ka. Pinuntahan ka ba ni Jomar? Nagkita ba kayo? Karding, nagkita kami sa ospital kanina eh. Tama ako. Tinanong na naman ako tungkol kay Precious. Hindi ko napigilan yung sarili ko, nasampal ko siya eh. Ano ba naman yan, Beth? Anong gagawin natin? Paano pag hindi niya tayo tigilan? Nakakabwisit naman talaga yung lalaki niya, no? Ano naman, kahit saan naman gawin natin, puro problema pa rin ang dinadala niya sa buhay natin. Huwag kang mag-alala. Nakakausap na ako ng abogado. Basta balitaan mo ko, Beth, ha? Basta, Beth. Huwag mong hahayaan na magkaroon ng katiting na karapatan yung Jomar niyan sa anak natin, ha? Sige, sige. Mag-ingat kayo, ha? Dr. Villangka, pinatawag na daw po ako. Mukha atang napapadala sa alis niya dito yung Lexia. Ano bang pinagkakaabalahan yung racket? Chismosa! Nagme-makeup kami ng mga patay. Bakit? Gusto mo i-sample ko sa'yo, ha? Libre na lang para sa'yo. Dali! May libre pang kape! Kahit naman sampahan mo ng kaso ang ex-boyfriend mo, kailangan niyo pa rin ng ebidensya. Kung gusto mo talagang mailayo ang anak mo, go somewhere else na hindi malalaman ng former boyfriend mo. Wala naman ako magagawa kung yan ang desisyon mo. Ang sinasabi ko lang sa'yo, once na tinanggap ko tong resignation mo, hindi mo na yan mababawi. Halika! Ayoko sabi eh! Ang kulit mo! Nagmana ka siguro sa totoo mong tatay! Ampon! Ampon! Masakit pala makita yung anak mo pero hindi ka niya kilala. Pakinggan mo na lang kasi sinasabi ng fiancé mo. Ibuhos mo na lang yung pagiging tatay mo sa mga magiging anak ninyo. Lumabas sa ultrasound mo na meron kang polycystic ovary syndrome. Meaning meron kang maliliit na cysts sa ovaries mo. I need honesty from you. Am I still gonna get pregnant?